pagkukondisyon ho, halimbawa ho, ako ay nasa manukan ko. Umpisaan ho natin sa ano. Kasi ho, ang manok ko, lumaki ho ng malusog yan. Hindi ho ako maghahanda ng manok nang hindi malusog ang manok ko. Pag ho ako'y kumuha ng manok sa pagkukondisyon, alam ko ho yan kasi ako nagpalahi niyan eh. Kasi ako, ang patuka ko sa manok ko ay pellets lamang. Walang halo, walang kahit na ano. Ito ho ang ginagawa ko. Pwede ho kayong magpigilin ako kung may tatanong kayo. Day 1, kukuha ko ng manok sa court, pipiliin ko ho. Una, sa selection, hindi ho kukuha ng payat. Lagi ho ang katawan ng manok na kinukuha ko nga alagaan ay hindi baling may sapola ng kaunti, basta malaki ang katawan. Hindi ako naglalaban ng manipis na manok. Galing sa malaki katawan, gusto ko mas puno. Sa training, meron ho akong barn. Malaki ho yung barn ko, 57 fly tens. Ang aking manok na kinukuha sa cord, yung malakas pumalo at pagharap sa manok, galit na kaagad sa kapwa manok. Kasi malimit sa eksperyensya natin, palahi natin, pwede na yan. Ari na yan. Sa paglalaban ho ng manok sa big time at maging sa regular, hindi po pwede yung pwede na yan, ari na yan. Hindi po pwede. Pag ho ganon, the typical na ginagawa, may samping kaunti. Pero ako ho, ang manok ko talaga ay parang nakakip na, antis pa. Nasa loob ho ng barn, ilalabas ko lang ho yan sa umaga, paarawan. Pagkatapos, papasok na uli sa loob. Ang feeding time ko ho ay 8 in the morning at 8 at night. Bakit ko nagagawa ho yan? Meron akong barn, may ilaw ho yung barn ko. Ang ginagawa ko hong exercise o routine ay pagdating ho ng alas 6 na madilim-dilim na, saka ko lang ho sinasampi ang manok ko o ibinabangga o ini-spar. Noong araw ho, madaling araw. Wala na hong labanan sa madaling araw ngayon. Alas 2 pa lamang, tapos na ang sabong. Tama ba ako? Mali. Maaga ho tayo nag-uumpisa. Ang sabong ho ngayon sa Maynila at sa mga derby, alas 12 pa lang. At natatapos alas 12, alauna, alas 2 ng hapon. Natatapos alas 12 ng gabi. Kaya ho, inihanda ko at binibigyan ko ng training o konting sanay sa ilaw at sa manok. Ang manok sa gabi, ng alas 6, pagdilim, kalimitan, ang nilalabanan nyo ho, may ilaw. Lahat ng ruweda ho, sa lahat ng sabungan, may ilaw. Sa tupad ho, walang ilaw, nasa labas, pero indoor ho. Kaya ho ako, hinahanda ko sila, itinitrain ko sila, nasanay ko sila, ng madilim na. Dati ho, lahat ng ginagawa ko siguro pareho ng ginagawa. Ako, siyempre nga, sabi ko sa inyo kanina, you never stop learning. Ngayon, sa pagpili ng manok, una, dapat malaman nyo kung ano yung basang manok at saka tuyong manok. I mean, basa ang katawan, tuyo ang katawan, tama ang katawan. Doon ho sa basang katawan ng manok, sabi ko ho rin sa sarili ko nung araw, isang araw lang yan na maalis ko. Mali pala ho yun. Kasi ako, ang ginagawa ko tuwing umaga, 10 days before the schedule of the fight, o 10 days before the derby, inihipo ko ho yan eh. Halos lahat ho yan, inihipo ko. Pagkatapos, sasabihin ko sa tao ko, o ito basa, dito mo ilagay. O ito tuyo, dito mo ilagay sa kanan. Ito okay na, itigay mo sa gitna. Alam na ho nung tao ko kung ano ang gagawin. Ang tao ko ho, pag basa, ang katawan ng manok, babawasan. Pagka tuyo ang manok, bababaran. Pag eksakto na, tama lang ho ang pagbibigay ng tubig. Tapos ho, magbibitaw ako. Magagaling ho manok, nakapili ako. Halimbawa, 57 yung aking fly pen, nakapili ako 20. Lalagay ko ho yan lahat. Maliligo, regular, 3 days before, maliligo, andun. Pagdating ho ng umaga, ipuin ko uli ho yan. Ganun na naman ho uli, sasabihin ko yung tao ko, ito, ganito nangyayari sa katawan ng manok, basa o tuyo. Pagdating ho ang kalimitang submission is day before. Pag ho, day before sa submission, pagdating ho ng
ng alas 5, alas 6 ng gabi, hihipuin ko uli yung mga manok. Pagkahipo ko ng manok, pipiliin ko yung gusto ko ang hipo. Gusto ko yung feel. Mahirap po kasing i-transfer kung ano yung talagang feel. Kasi iba't iba ho ang pakiramdam natin sa manok. I really don't care ho doon sa sparring. Kasi meron tayo, ito magaling to. Ito ilalaban natin, ito ipe-first fight natin, ito pupustahan natin ng marami. Yung palang manok ng katawan ng manok mo basa. Ay medyo ano yan. Pagka basa, medyo mabagal-bagal yan. Pag tinamaan yan, sabi nga nila, magdidilig sa loob ng ruweda. Hindi nyo magagawa ng paraan ng basa ang katawan ng manok sa loob ng 1 oras o 2 oras. Nung araw, ganun din ako Pitikan ika ng crack corn yan. Pitikan mo ika ng 2 butil na pellet yan. Mawawala yan. Hindi ho kayang gawin yon. Number 1 yan. Ano bang right feel o hipo ng manok sa araw ng laban? Not too wet, not too dry. Kinakailangan para ma-feel nyo ang tamang feel ng manok, empty ho sila na may paliliwanag ko sa inyo kung ano yung tamang hipo. Kalimitan tanong, gaano karami ang ipinakakain mo sa manok? Ako ho ay laging nagbabase sa katawan ng manok. Ang katawan ho ng manok, sobrang laki, bawasan mo. Kung kulang, dagdagan mo. Kung tama na, tama lang ang pakain mo. Nasa nagpapakain, nasa naghahanda. Kaya importante na lagi nyong hinihipo ang manok ninyo pagdating ng umaga or sa hapon bago kumain. Basta, mas mapipil mo ang manok bago sila kumain. Pero pag may laman na yan, hindi mo na mapipil yan. Lalo-lalo na ang naghahanda sa labas ng manok, hindi ko kagaya na may barn ako. Kalimitan sa atin, nasa cord ng manok, doon nakalagay ang manok, hindi mo mapifeel ang tamang hipo ng manok pag nasa labas. Wala kang control sa tubig, wala kang control sa humidity, wala kayong control sa hipo ng manok. Ano po, yung tungkol doon sa water management during pointing po, pwede mo pang ma-explain? Kasi ganito yan sabi nila, sa fight day na yan yung pointing na sinasabi mo. Ako, merong manok na pinaiinom ko ng andam Pag naramdaman ko na tuyo sila, I have no choice na painumin sila. Huwag kayong matakot doon. Sa akin kasi may iba't ibang opinion Huwag kayong matakot na magpainom ng manok ninyo kung ang hipo nyo sa manok ninyo ay tuyo. Lalo-lalo na kung lalaban kayo sa araneta, pag tuyo ang manok ninyo, matidiskrasya kayo. Sa katawan ba ng manok natin mapipil o through fecal? Sa droppings, merong nagre-rely sa droppings. Ako, kalimitan sa feed. Kasi whatever you feed, yun ang ilalabas ng manok ninyo. Ngayon, may mga manok naman na pag in-empty mo, tapos tama yung moisture ang katawan ng manok, may mga manok na ayaw pumalo. Merong mga manok na gusto may bigat ng kaunti, pumapalo. Nangyari sa akin yan last Word Slasher nitong January. Meron akong manok na hinanda ng Word Slasher, pero manok bakulod. In-empty ko, nung first day, sabi ko kulang pa ako sa, hindi ko naabot yung gusto kong hipo. Nilaban ko 4, nanalong lahat. Nung second day, na on the dot ako, doon sa manok na galing Bacolod, pakiramdam ko, itong mga manok na to ay hindi matatalo. Ang nangyari, 3 talo, 1 tabla. So, mali ako. Kaya mas maigi, kasi sa paghahanda ng manok, mas kabisado mo yung linyada mo, mas maiintindihan mo. Nung last derby sa Word Slasher, medyo hindi tayo sinuwerte. Natalo yung pang-6 na labang ko, pero I scored 7-1. 6 na bulik yung inilabang ko, panalong lahat. Natalo yung aking broodcock na hatch. Nanalo yung aking puti na anak ng leghorn. Totoo yun. Meron kasi, ito, ano lang, this is a funny story. Meron akong nakita sa sabungan namin, puti, nanalo, ang galing, isang break lang. Pagkatapos, pagkapanalo niya, kinuha ko. Ang may-ari, may mana na rin. Kinuha ko.
Tapos pinamold ko sa akin, ayaw gumaling. Tapos pinamold ko uli. Hindi ko pa alam kung ano yung background niya, hindi ko pa alam kung ano yun. Pinamold ko uli. Tapos nung final day na selection, lahat ng tao ko gusto yun ang ilaban. Ako naman, meron akong doubt. Bakit ito ilalaban ko? Hindi ko alam ang pinanggalingan. So, nawala na. Outvoted ako, yun na yung nilaban namin. 8-5 ko, kalaban ko si Dicky Lim. Nanalo. Tapos, hinanap ko ngayon yung nagbigay sa akin ng manok. Next morning, nandun ako sa sabungan, may tupada kami sa loob ng sabungan, nandun yung may-ari. In-interview ko ngayon, ano ba ako yung linya ng manok na yon? Meron daw napili na nung araw, ewan ko, nakikita niya yung mga sisiw na kinukulayan. Napili raw, tapos lumaki, naging tandangin, meron siyang manok na Texas na galing sa Bacolod na babae. Wala namang puti doon sa